May isang molekula sa loob ng bawat selula ng iyong katawan na siyang nagtatakda kung gaano kabilis kang tumanda, kung gaano kalakas ang iyong enerhiya, kung gaano kahusay gumagana ang iyong mga kalamnan, at maging kung gaano kalinaw ang iyong pag-iisip. At sa ngayon, kung ikaw ay lampas na sa edad na 60, ang antas ng molekulang ito sa iyong katawan ay bumaba na ng humigit kumulang 40 hanggang 70% kumpara nung ikaw ay nasa 30s mo pa lamang. Hindi ito maliit na pagbaba. Isa itong biological na bangin na unti-unting nahuhulog ang iyong katawan. Tahimik, hindi mo namamalayan, at walang nagsabi sa iyo. Mas nakakagulat pa, may isang partikular na anyo ng bitamina B3 na napatunayan sa mga klinikal na pag-aaral na kayang ibalik ang antas ng molekulang ito. At ang mga resulta na nakikita ng mga mananaliksik sa mga matatandang individual ay talagang nakakakuha ng pansin sa mga laboratorio mula Harvard hanggang Wake Forest University. Gusto kong ipakita sa iyo kung ano ito, bakit ito napakahalaga, lalo na sa edad mo, at eksakto kung paano mo ito sisimulan ngayong linggo. Ako si Dr. Katrina at ang channel na ito ay nakatuon sa pagbibigay sa iyo ng pinakabagong peer-reviewed na pananaliksik na isinasalin sa praktikal na gabay sa kalusugan. Lalo na para sa mga edad 60 pataas. Kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin mo na ang button ngayon dahil bawat linggo ay tinatalakay ko ang agham na maaaring wala ng oras ipaliwanag ng iyong doktor. Ngayon, pag-usapan natin kung ano talaga ang nangyayari sa loob ng iyong katawan. Ang molekulang nasa sentro ng lahat ng ito ay tinatawag na NAD+, na ang ibig sabihin ay nicotinamide adenine dinucleotide. Natural itong ginagawa ng iyong katawan at may papel ito sa mahigit 400 enzymatic na proseso. Umaasa dito ang bawat selula. Ang iyong mitochondria, ang maliliit na power generators sa loob ng iyong mga selula, ay hindi makakagawa ng enerhiya kung kulang ang NAD+. Ang iyong DNA repair systems na nag-aayos ng araw-araw na pinsala sa iyong genetic material ay umaasa rin sa NAD+. Ang mga proteinang kumokontrol sa pamamaga, tulog at metabolismo ay nangangailangan din nito. Isipin mo ang NAD+ bilang kuryente na dumadaloy sa wiring ng iyong katawan. Kapag bumaba ito, unti-unting nagkakaproblema ang mga sistema, tahimik, dahan-dahan, at madali itong ipagkamali na simpleng pagtanda lang. Narito ang nakakagulat para sa karamihan. Ayon sa pananaliksik na inilathala sa cell metabolism at napatunayan sa iba't ibang institusyon, ang antas ng NAD+ sa mga tissue ng tao ay bumababa ng halos 50% mula edad 40 hanggang 60. Pagsapit mo ng late 70s, ang ilang tissue ay gumagana na lamang sa 30% ng dati nitong kapasidad. Ito ay dokumentadong biology, hindi haka-haka, at napakaraming bagay ang naipapaliwanag nito. Yung pagkapagod na hindi nawawala kahit gaano kakatagal matulog, ang panghihina ng kalamnan na dahan-dahang lumalabas na parang walang dahilan. Ang mental fog kahit wala namang stress, hindi ito simpleng bahagi ng pagtanda. Malaki ang kinalaman nito sa kakulangan ng NAD+. Ang bitamina na tumutulong dito ay tinatawag na nicotinamide riboside. Maaaring hindi mo pa narinig ang pangalang ito at normal lang iyon. Isa itong particular na anyo ng bitamina B3, pero hindi ito katulad ng karaniwang niacin na makikita sa multivitamins. Ang karaniwang niacin ay dumadaan pa sa mahabang proseso bago maging NAD+. Ang nicotinamide riboside ay direktang pumapasok sa mga selula sa pamamagitan ng specialized transporters at mabilis na nagiging NAD+. Mas mabilis ang epekto, mas mahusay maabsorb. At higit sa lahat, hindi ito nagdudulot ng skin flushing na kadalasang dahilan kung bakit tumitigil ang iba sa pag-inom ng high-dose niacin. Gusto kong maglaan ka ng sandali at mag-comment sa ibaba ng iyong edad at isang sintomas na inaakala mong dulot lang ng pagtanda. Pagkapagod, brain fog, panghihina ng kalamnan, hirap matulog, o iba pa. Gusto ko talagang makita kung ano ang nararanasan ng komunidad na ito dahil naniniwala akong may mahalagang pattern tayong makikita. Ngayon, ikukwento ko sa iyo si Margaret. Siya ay 72 taong gulang,
isang retiradong guro, at 3 taon nang nakakaranas ng matinding pagkapagod. Normal ang thyroid niya, iron at vitamin B12. Sinabi ng doktor niya na bahagi lang iyon ng pagtanda at kailangan niyang maghinay-hinay. Nagsimula si Margaret uminom ng 300 miligramo ng nicotinamide riboside tuwing umaga kasabay ng almusal. Sa loob ng 6 na linggo, natatapos na niya ang kanyang morning routine nang hindi na kailangang magpahinga. Pagkalipas ng 3 buwan, bumaba ang kanyang inflammatory markers, lalo na ang C-reactive protein. Tinawag itong unexpected ng kanyang doktor. Sa pananaliksik, inaasahan ito. Narito ang kasalukuyang estado ng ebidensya. Hindi ito fringe science. Isang pag-aaral noong 2024 sa Geroscience mula sa Wake Forest University School of Medicine ang nagsagawa ng randomized placebo-controlled trial sa matatandang may mild cognitive impairment. Napatunayan nila na ang NR supplementation ay ligtas at epektibong nagpapataas ng NAD+ levels sa dugo. Noong 2023, isang twin study sa Science Advances ang nagpakita na ang NR ay nagpapabuti ng muscle mitochondrial biogenesis. Ibig sabihin, mas nagiging mahusay ang mga muscle cells sa paggawa ng enerhiya, kasabay ng positibong pagbabago sa muscle satellite cells na responsable sa repair at regeneration. Mahalaga ito lalo na sa mga senior na may sarcopenia o muscle loss. Mas kahanga-hanga pa, isang pilot trial noong 2025 ang nag-aral sa mga sedentary adults na higit 55 taong gulang na may mataas na blood pressure. Nang pagsamahin ang NR at regular aerobic exercise, mas maganda ang resulta kumpara sa exercise lamang. Ibig sabihin, pinapalakas ng molekulang ito ang epekto ng healthy lifestyle, hindi nito pinapalitan. Ito ang isa sa pinakamahalagang punto. Ang NAD+ ang nagpapagana sa mga proteinang tinatawag na sirtuins, na kilala rin bilang longevity proteins. Kinokontrol nila kung paano tumutugon ang mga selula sa stress, pamamaga, at DNA repair. Kapag kulang ang NAD+, parang natutulog ang mga ito. Kapag naibalik ang NAD+, muling nagiging aktibo. Ayon sa National Institute on Aging, ang activation ng sirtuins ay konektado sa mas magagandang markers ng cellular aging. Ito ang dahilan kung bakit mas maganda ang resulta sa ilang pag-aaral kaysa sa inaasahan. Pagdating naman sa brain health, ang neurons ay kabilang sa pinaka-energy demanding na cells sa katawan at sensitibo sa kakulangan ng NAD+. Isang pag-aaral noong 2023 sa Aging Cell ang nagpakita na ang NR ay nagpapataas ng NAD+ at nagpapababa ng biomarkers na may kaugnayan sa neurodegeneration. Hindi ito lunas sa Alzheimer's, pero tumutulong ito sa kondisyon kung saan mas maayos gumagana at nagre-repair ang utak. Ikwento ko naman si Harold. Siya ay 69 at napansin niyang humihina ang kanyang grip at bumabagal ang paglakad sa loob ng 2 taon. Sinabi ng therapist niya na normal lang ito at maintenance na lang ang goal. Dinagdagan ni Harold ang kanyang routine ng nicotinamide riboside kasabay ng light resistance training 3 beses sa 1 linggo. Pagkalipas ng 12 linggo, gumanda ang kanyang lakas at binago ng therapist ang goal mula maintenance tungo sa recovery. Isang 2025 meta-analysis sa Journal of Cachexia, Sarcopenia, and Muscle ang nagpakita ng positibong epekto ng NR at NMN sa physical performance ng mga edad 60 pataas, lalo na kapag sinamahan ng exercise. Iyan ang karanasan ni Harold na suportado ng agham. Ngayon, ito ang eksaktong protocol. Ang panimulang dose ay 300 miligramo ng nicotinamide riboside kada araw. May mga pag-aaral na gumamit ng 500 hanggang 1,000 miligramo, pero magsimula sa 300 miligramo at manatili rito nang hindi bababa sa 8 linggo. Inumin ito sa umaga kasabay ng almusal. Dahil may kinalaman ito sa enerhiya, maaaring makaapekto sa tulog kung iinumin sa gabi. Nakakatulong din ang pagkain para maiwasan ang mild nausea. Kapag bibili, hanapin ang nicotinamide riboside chloride o mga produktong may true Niagen. Ito ang ginagamit sa karamihan ng pag-aaral. Hanapin din ang third-party testing tulad ng USP-verified
NSF certified, o informed sport. Makakahanap ka nito sa CVS, Walgreens, Costco o online. Asahan mong gagastos ng $30 hanggang $50 kada buwan. Inumin ito ng tuloy-tuloy sa loob ng 8 hanggang 12 linggo bago suriin ang epekto. Ang enerhiya at tulog ay maaaring bumuti sa loob ng 4 hanggang 6 na linggo, pero ang muscle at inflammation ay mas matagal. Hindi ito supplement na susubukan mo lang ng 2 linggo. Bigyan mo ito ng oras. Bago magsimula, kumonsulta muna sa doktor, lalo na kung umiinom ka ng blood thinners, chemotherapy, o immunosuppressants. Ligtas ito sa karamihan, pero mahalagang alam ng doktor mo. Kung makaranas ng tuloy-tuloy na pagduduwal, kakaibang pagbabago sa balat, o anumang hindi inaasahang reaksyon, itigil at magpatingin agad. Isang huling paalala, mas epektibo ang NR kapag may kasamang tamang lifestyle. Mag-ehersisyo, lalo na resistance training, at kumain ng sapat na protina, hindi bababa sa 1.2 gramo kada kilo ng timbang bawat araw. Hindi ito optional. Ito ang partner ng NR para maramdaman mo ang tunay na benepisyo. Ang pagbaba ng NAD+ ay isa sa pinakadokumentadong tanda ng biological aging, at ang nicotinamide riboside ang pinakanapag-aralan, ligtas, at madaling paraan para matugunan ito. 300 miligramo bawat umaga, dekalidad na produkto, at tuloy-tuloy na paggamit sa loob ng 8 hanggang 12 linggo. Ngayon gusto kong marinig ka. Mag-comment ng starting this week kung susubukan mo ito. I-rate ang energy level mo mula 1 hanggang 10. O i-share ito sa kakilala mong higit 60 taong gulang. Malaki ang naitutulong ng mga comments ninyo para maabot ng channel na ito ang mas maraming taong nangangailangan ng impormasyong ito. Kung may natutunan ka ngayon, mag-subscribe ka para hindi mo ma-miss ang susunod. Tatalakayin ko ang isang karaniwang combination ng blood pressure medications na maaaring nakakaapekto sa kidney function ng mga senior.